mga kaibigan, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Tayo ay nagbabagong format dahil mag-uumpisa na po si Errol Dacami sa kanyang programang special report. Kaya mga kaibigan, ito po ang ating programang Ronda Balita. Tuwing umaga na po ay inyo na pong masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa Olongapo, maging Karatig Bayan, maging ang Balitang Nasyonal ay inyo pong masasaksihan dito po sa TV22, sa Subic Broadcasting Corporation at sa DWGO sa 1008. Yan po mga kaibigan, dahil sa lalo naming pinalalakas ang aming himpilan at ang Ronda Balita ay inyo pong masasaksihan tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pagdating naman ng alas 9 ng umaga ay makakasama naman ninyo si Errol Dacami sa kanyang special report. Hanggang alas 10 po yan, alas 9 hanggang alas 10. At pagdating naman ng alas 10, babalik po ang inyong lingkod para naman sa commentary program, ang programang Bigwas. Yan po mga kaibigan, at ang susunod na naman po niyan ay ang special episode naman ni ex-Mayor Bong Gordon, ang inyong antabayanan. Bago naman po susunod ang programang Sangguniang Monitor. At ang iba pong mga aming paglilingkod po sa bayan at sa mamamayan ng Olongapo ay inyo pong mapapakinggan naman sa DWGO, at doon din ninyo ako makakasama. May oras din po ako doon para inyo pong makakapiling sa pamamagitan ng himpapawid. Yan po mga kaibigan. Habang amin po nga pinapalakas ang aming himpilan, ay ang programang Bigwas ay lagi na po ninyong matutunghayan tuwing alas 9 ng umaga. Kaya bago mag-umpisa ang ating programa, binabati ko po lahat nating mga kaibigan dyan sa buong Metro Manila, Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Tarlac hanggang Bataan. Yan sa Dinalupihan, Hermosa, Limay, Mariveles at maging dyan sa Murong, Bataan. At inaayos na rin po natin ang mga reporter nating ilalatag dyan sa Bataan. Partikular sa Bataan dahil napapanood po tayo dyan at naririnig sa pamamagitan ng DWGO. At ganun din po sa lahat ng mga barangay dito sa buong Olongapo hanggang sa Karatig, Lalawigan ay amin pong lalatagan ng aming mga reporter. Ganun din po sa ibang lugar hanggang sa Metro Manila. Ayan po mga kaibigan, kaya binabati ko kayo lahat, lalo na po sa lahat ng mga taga Olongapo at Zambales na imbag na bigat na kayo amin po sa mga Ilocano. At sa mga marami namang mga Kapampangan, Mayapa, Abak, Kikayungan, at gano'n naman sa ating mga kababayang mga Sambalinyo, maganda yalo kayo mo kaganawan. Mayong buntag sa mga naminaw na nanawang mga Bisaya at maupaynaga naman sa mga Waray. At siyempre sa ating mga kababayang mga Kuyunin, mayad nga temprano sa inyong nga tanan. Ganon din po sa ating mga Ilonggot Ilongga, maayong aga sa inyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili, ay inyo pong samahan lagi sa tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa programang Ronda Balita. Yan po mga kaibigan. At binabati ko rin ang pamilyang Mayor na nakasubaybay na ngayon dyan sa Katipunan Street ng East Bahak sa pangunguna ni Nanay Floring. Good morning sa iyo, Nanay Floring. At ang lahat nating mga taga-subaybay ay binabati ko kayo ng magandang umaga sa lahat ng mga barangay. At sa ating mga correspondent, tambay na po kayo, tambay, at monitor po kayo sa inyong mga TV screen, sa inyong mga TV, magtambay na po kayo at lumayo lamang kay konti. At yung iba naman na nasa radyo sa DWGO nakamonitor, monitor na po kayo dahil mamaya-maya po ay ako po ay magro-roll call at magtatawag sa inyo para mabatid ng ating mamamayan ng Olongapo ang lahat ng kaganapan dito sa Olongapo City, maging sa Bataan at sa Zambales.
Yan po mga kaibigan, ako po ay lalaot na at magbibigay na po kagad ng mga balita sa umaga. Ito po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Debate ng mga presidensyable ay inihirit na sa Kongreso. Dapat po, ayon po yan, ito ay dapat malaman ng mga botante kung sino talaga ang karapat-dapat na magiging Pangulo ng bansa at maging opisyal ng pamahalaan. Kaya kailangan magkaroon ng debate. Ito po ay isa po sa mga panukala ng ating mambabatas para hindi po sa pamamagitan ng tinatawag na idolatry o dahil sa iniidolo mo ay ibubuto mo pero kulang naman sa kaalaman, at ang iba naman sa pamamagitan ng paninira para lumusot lamang. Pero ang debating pinanukala sa ating Kongreso ay maaasahan ito. Umaasa ang Commission on Election o COMELEC na magpasa ang Kongreso ng isang batas na mag-oobliga sa mga kandidato sa pagkapresidente na maghaharap sa isang debate. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kailangan na itong madaliin ng mga mambabatas dahil malapit na ang 2016 eleksyon. Ang debate ay maaari anyang gawin matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Oktubre. Sa buwan po ito ng Oktubre sa susunod na taon na. Malapit na po ang eleksyon. Naniwala ang poll official na malaki ang maitutulong ng pagsasagawa ng mga debate para matulungan ang mga botante na magdesisyon kung sino talaga ang kanilang iboboto sa darating na halalan. Una nang naghain ng panukala si Senadora Miriam Defensor Santiago para sa pagbuo ng Presidential Debate Commission para sa 2016 race. Ilan sa matutunog na kandidato ay sina Santiago, Vice President Gigi Marbinay at Local Government Secretary Maruhas. Hindi pa nila sinama si Bongbong Marcos. Yan po mga kaibigan ang babalitang nasyonal. Samantala ay ang ating mga sundalong Pinoy na mga peacekeeper na nasa Cabalo Island ay binisita na ng kanilang mga opisyal. Pinatunayan umano ng liderato ng Armed Forces of the Philippines na ligtas sa Ebola ang mahigit sa 100 sundalong nagsilbi ng peacekeepers mula sa Liberia. Kasunod iyan ng pagbisita kahapon ni AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang, ng Health Acting Secretary Janet Garin at iba pang mga opisyal sa Cabalo Island kung saan naka-quarantine ang mga sundalong Pinoy. Ayon kay Colonel Roberto Ancan, commander ng AFP Peacekeeping Operation Center, lumapit sila sa mga peacekeeper na walang suot na protective gear para patunayan na hindi dapat pandirihan ang mga ito. Kasabay nito, itinanggi ng Malacanang na hinihigpitan sa communication ang mga sundalong peacekeepers. Tugon ito ng palasyo matapos magreklamo ang isang ginang na asawa ng isang peacekeeper na saglit lamang umano silang nakapag-usap ng kanyang asawa at naputol na ang linya ng telepono. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, walang limitasyon umano sa paggamit ng cellphone, lalo na sa mga sundalong may sarili namang gamit. Nakagagamit naman sa telepono ng kanilang unit, pero kailangang susunod sa limit time para makagamit naman ang iba pang mga kasamahan nitong mga sundalo.
Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal na inyo pong nasasaksiyan. Samantala, nagwi-withdraw lamang ng kanyang pera isang sundalo ay niratrat, patay. Patay matapos pagbababarilin kahapon ang isang sundalo na nagwi-withdraw lamang sana ng kanyang bonus na ipapadala sa kanyang pamilya. Hinihinalang mga miyembro ng New People's Army ang bumaril kay Corporal Saldi Bingua, 32 anyos ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army habang nasa Barangay San Antonio, Barcelona, Sorsogon. Si Bingua ay nakatalaga sa Peace and Development Team ng nasabing batalyon na nagsasagawa ng serbisyong pangkomunidad sa nasabing lalawigan. Kasama ng biktima ang isa pang sundalo at 3 sibilyan na sakay ng tricycle nang harangin ito ng mga rebelde dakong alas 7:45 ng umaga. Sa likuran ng driver ng tricycle nakaupo si Bingua at nang tutukan umano sila ng baril ng mga rebelde ay pumalag ang biktima na naging sanhi upang agad siyang puntiryahin ng mga rebelde. Nakaligtas ang isa pang sundalo makaraang mapagkamalan na kasamahan ito ng mga mag-iinang sakay din ng tricycle. Ayan po mga kaibigan, nagwi-withdraw lamang sana ng pera para ipadala sa kanyang pamilya ay namatay dahil pinagbabaril ng mga rebuilding grupo. Yan po ang balitang nasyonal. At mamaya sa pagbabalik po natin, balitang pulis naman ang inyong masasaksiyan. Babalik po ako pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa paghahatid po ng mga balitang nasyonal at pulis, maging probinsyal, at abangan po ninyo maya-maya ang mga balitang lokal, balitang nagkaganapan dito sa Olongapo City. At balitang pulis naman po tayo mga kaibigan. Isang grade 2 pupil ay nagbigti. Nasawi ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos umanong magbigti sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Caloocan City, Kamakalawa ng hapon. Dead on arrival sa Caloocan City Medical Center, si Giseline Neil Gamayon, grade 2 pupil ng El Nadurata Street, Barangay 50 ng nasabing lungsod. Base na rin sa investigasyon ng kapulisan, dakong alas 5:38 ng hapon nang dumating sa kanilang bahay ang ama ng biktima na galing sa kanyang trabaho na si Isagani Gamayon. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay ay laking gulat na lamang ng ama nang makita ang anak na nakabigti sa dingding ng kanilang bahay na agad nitong sinakluluhan at dali-daling dinala sa naturang pagamutan. Subalit hindi na rin ito umabot pang buhay. Nakuha sa pinangyarihan ng insidente ang mga responding pulis na ang isang sirang kutsilyo, kalahating PVC pipe at manipis na kumot, kung saan patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung may naganap bang foul play sa pagkakamatay ng isang paslit.
Ayan po mga kaibigan, pabalitang pulis at dalawang anak ng lover ni Mrs. Inatay ni Mr. Inaristo kamakalawa ang isang Mr. na responsable sa pamamaslang sa dalawang anak ng sinasabing lover ng kanyang Mrs. na kamakalawa ito sa Rizal, Laguna, kamakalawa ng hapon. Ayon kay Laguna Police Director Senior Superintendent Florendo Saligaw, umaga pa lamang kamakalawa ng dakpin nila ang suspect na si Alan Jade Aquino, 21 anyos, nang ituro ng mga kapitbahay na huling nakitaan sa bahay ng mga pinaslang na sina Sheila Monica, 12 anyos, at Sherwin J., 10 taong gulang sa Barangay Tuy ng nasabing lalawigan. Ayon kay Saligaw, lumabas sa investigasyon na iniimbitahan pa ni Aquino ang ama ng mga bata na makipag-inuman sa kanya sa bahay ng suspect at nang sobrang malasing na at nakatulog ito sa bahay niya ang mga paslit ay umalis, saka naman nagpunta sa bahay ng mga Monica. Ibig sabihin ito, nakikipag-inuman ito sa kanilang bahay bago pumunta sa bahay ng kabit ng kanyang asawa. At doon naabutan ang dalawang anak ng lalaki na kalaguyo ni Mrs. na natutulog. Doon na umano nito pinagsasaksak ang mga paslit, kung saan isa sa mga ito ang hinihinalang ginahasa pa ng suspect. Hindi naman umano itinanggi ng suspect ang krimen at sinabing may relasyon ang ama ng mga biktima at ng kanyang asawa, kung kaya iyon ang nakita niyang paghihiganti. Napag-alaman pa na nagtatrabaho bilang kasambahay sa San Pablo City, Laguna ang ina ng mga biktimang pinaslang, kaya wala ito nang maganap ang nasabing insidente. Yan po mga kaibigan ang balitang pulisya. Samantalang balitang probinsya tayo mga kaibigan, bago natin tanggapin ang mga balitang lokal. Isang estudyante ang inaristo ng mga otoridad makaraang makumpiskahan ng marijuana habang papasok sa eskwelahan kamakalawa sa San Fernando City sa lalawigan ng La Union. Dahil minor de edad ang suspect ay itinago lamang sa pangalang Buboy. Residente ito ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat, may nakalap na impormasyon ang mga otoridad na nagbibinta ng ipinagbabawal na gamot si Buboy sa mga kapwa estudyante. Kaya pagpasok nito sa La Union National High School ay agad siyang dinakip at nakumpiska sa kanya ang ilang stick ng marijuana. Iniimbestigahan na ngayon si Buboy para malaman kung sino ang nagsusupply sa kanya ng mga marijuana. Samantalang isang dating sundalo ang dinakip ng pulisya makaraang manutok ng baril kamakalawa sa barangay Sinoknipan, Puno del Galigo sa lalawigan ng Camarines Sur. Nakilala ang suspect na si Nestor Maranan, 46 anyos, dating kawal ng Philippine Army. Sa pahayag ng biktima na si Eduardo Lualhati, habang nasa barangay Sinoknipan, Puno sila, ay napatingin siya sa suspect na ikinagalit nito, kaya bigla siyang tinutukan ng baril. Dahil sa takot humingi kagad siya ng saklolo sa Silwalhati sa mga nagpapatrulyang mga tauhan ng pulisya. Kaya dinakip si Maranan at kinumpiska ang dinala nitong kalibre 45.
Isa pa pong balita, isang driver ngayon ang nasa malubhang kalagayan at 8 pasahero ang sugatan ng maaksidenteng mahulog sa bangin ang minamaniho nitong van kamakalawa sa barangay Akop, Tublay sa Benguet, lalawigan po ng Benguet. Kinilala ang biktima na si Brinan Mendoza, residente ng barangay Sapid, Mankayan sa naturang lalawigan. Hindi na pinangalanan ng 8 pang pasahero nito dahil matapos gamutin ang mga natamong sugat ay pinauwi na kaagad ito ng mga pamunuan ng hospital. Sa panghuling balitang provincial ay isang magsasaka kinatay ng kanyang kainuman. Isang magsasaka ang namatay ng saksaki ng kanyang kainuman kamakalawa sa barangay Pasa, lungsod na ito sa lalawigan ng Iligan City. Sa Iligan City. Ang biktima ay nagtamo ng saksak ay nakilalang si Paking Valdez. Samantalang ang suspect ay si Ruel Evangelista, kapwa nakatira sa nasabing lungsod. Nabatid na habang nagiinuman, nagkaroon ng pagtatalo sila Valdez at Evangelista na humantong sa pananaksak ng suspect sa biktima, kung saan sumuko naman kagad sa mga otoridad ang suspect matapos matiyak na patay na ang nasabing biktima. Ayan mga kaibigan, yan po ay balitang probinsyal, balitang pulis. At ngayon naman ay tayo naman ay magtatawag na sa ating mga correspondent sa hinggil sa kanilang mga bit-bit na mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Yan mga correspondent, tambay-tambay at magro-roll call tayo. Atin pong antabayanan ang mga balita ng ating mga correspondent na gumagala ngayon sa iba't ibang lugar ng Olongapo. Ating unahin ang bit-bit na balita ni Beng Lorenzo. Ang mga barangay Lupon umano ay humingi na ng tulong sa mayor ng Subic para magkaroon sila ng honorarium. Wala palang sahod, kawawa naman. Beng, magandang umaga. Yes sir, good morning po. Yes, go Beng. Nanawagan ang mga miyembro ng Lupon sa tanggapan ni Mayor J. Kongho ng Subic, Zambales na bigyan man na sila ng honorarium. Lahat ng mga Lupon sa kanilang barangay, maging ang kapitan at mga kagawad ay hindi pumayag na magkaroon ng kunting sahod ang kanilang mga Lupon. Dahil dito nanawagan sila kay Mayor J. Kongho na bigyan sila ng pansin at kahit kunting sahod lang umano para sa kanito. Ito ang kahihilingan ng mga Lupon at barangay sa Pamatawan, Subic, Zambales. Yan ang nakalap nating balita para sa SBC News. Bing Autida Lorenzo, nag-uulat. Yan po mga kaibigan, si Bing Lorenzo ang naghatid ng balita dyan sa mga barangay Lupon na hindi nakakatanggap ng mga kunting honorarium. Yun nga naman may barangay Lupon walang honorarium. Ay alam ko kasama yan sa budget yung barangay Lupon na yan. Ba't ayaw nilang bigyan? Ayan, tama na manawagan sila sa kanilang alkalde para magkaroon sila ng kunting tulong diyan sa kanilang barangay, dahil baka hindi rin alam ng kanilang barangay na kailangan bigyan ng honorarium ang mga barangay Lupon. Samantalang balita namang bit-bit ni Glenn Asutia ay isang street children patay ng magulungan ng kanang jeep, ang pasahirong jeep sa West Bahak-Bahak. Glenn, good morning. Yes, Bigwas, magandang umaga. Yes. Samantalang patay agad ang 14 anyos na bata, ang lalaki, pagkatapos magulungan ito ng pampasahirong jeep
biyaheng Subic to Olongapo. Kahapon naman ng araw to, Bigwas. Sa kahabaan ng Caron Street, Barangay West Backpack, Olongapo City. Hindi na umabot pa sa pagamutan si Mark Angelo Belen, isang street children na nasa pangalaga ito ng Olongapo DSWD. Nako. Napagalaman na bigas. Napagalaman ng brother na natutulog ito sa ilalim ng kanyang jeep nang biglang tumalbog. At nang sinilip niya ito, nakita niya isang bata pala. Kaya bigla niya itong bilas pagamutan. Ngunit sa kasugayang palad, hindi na umabot ang buhay, Bigwas. At yan ang aking nakalap na balita para sa SPC News. Yan po mga kaibigan, ang hatid na balita ni Glenn Asutia. Karagdagan pong impormasyon na balita hinggil sa ibinalita ni Glenn Asutia. Totoong hindi na po umabot pang buhay sa pagamutan si Ramiro Liquin alias Mark Angelo Bailin. Isang street children na hawak pa ng DSWD hanggang ngayon dito sa Olongapo City. Nagulungan at namatay si Bailin, isang 14 anyos, isang street children, habang natutulog ito sa ilalim ng jeep na may body number JO8 106 na minamaniho naman ni Antonio Pamintuan, residente ng Kalapakuan, Subic, Zambales. Napag-alaman na natutulog din si Antonio Pamintuan sa harap ng jeep habang inaantay nito ang biyahe niya sa madaling araw ng linggo ng madaling araw. Ito po'y araw ng kahapon. At nang magising ito, ay pinaandar na niya ang kanyang jeep para bumiyahe. Subalit laking gulat nito nang tumalbog nga ang kanyang sasakyan at nang silipin niya ay nakita niyang ang batang natutulog sa ilalim ng kanyang jeep. Subalit dinala pa rin nito sa pagamutan. Subalit nga'y binawian naman kaagad ng buhay. Yan mga kaibigan, bibigyan po natin ng komento yan mamaya sa programang Bigwas sa pagbabalik po mamayang mga alas 10 hanggang alas 11. Ayan po mga kaibigan, samantalang ang magtatawag naman tayo ngayon ng isa pang balita mula sa ating mga kumakalat na mga korespondent. Balang araw makikita ninyo magagaling na itong magbabalita itong aking mga korespondent na ito. Ngayon ay nag-i-improve na. Talagang hindi na kabado. Kaya ilang araw na lamang, ilang buwan na lang siguro, inyo na pong makikita ito sa inyong mga TV screen. Ayan po mga kaibigan. Antabayanan naman natin ang balitang dala ng iba pa nating mga correspondent. Samantalang atin namang tawagan si Mon Aquino kung ano naman kaya ang bit-bit nitong balita para mabatid ng ating mga kababayan dito sa Olongapo hinggil sa mga kaganapan sa labas ng ating himpilan. Yan po mga kaibigan, mga kores, kapag mayroon pa kayong dagdag na mga balita, pwede pa kayong pumukol ng mga balita. Ito naman, balita ating alamin naman kung ano ang mga balitang bit-bit naman ng ating correspondent, senior correspondent na si Ramon Aquino. Atin pong alamin kung anong dala nitong balita ngayon. Mon, good morning! Yes, magandang umaga kasama tayo. Patuloy pa rin tayo na tabay sa ating magaganapan dito sa ating kapaligiran. Sa mga oras na to, patuloy pa rin tayo nag-iikot. Pasamantala, nandito pa rin tayo sa Police Station 3 na kung saan nagsasagawa ng orientation si Police Inspector Abdul Nasser Abdul ng Police Station 3. Mamaya malalaman natin, makakapanayan natin si Police Inspector Abdul kung ano ang kanilang pinapatupad dito sa kanilang area of responsibility. Kasama natin yan muna ang aking may atin. Ako si Ramon Aquino para
sa SPCU. Yan po mga kaibigan, ang situational report mula kay Ramon Aquino na ating senior correspondent na gumagala ngayon sa iba't ibang lugar sa labas ng ating himpilan para makakalap ng mga balita at maipababatid natin sa ating mga kababayan sa Olongapo ang lahat ng mga kaganapan dito sa Bataan, Olongapo at Zambales. Samantalang isa namang report ang ating isang correspondent pa ang ating kunan ng balita kung saan ito ngayon gumagala. Ito namang si Cleofe de Guzman. At alamin natin kung ano ang kanyang bit-bit na balita. Samantalang habang inaantabayanan natin ang balita ni Cleofe de Guzman, ating munang saksihan itong balitang Bataan. Hindi akalain na huling araw na ng isang matagal ng wanted sa Hermosa, Bataan nang mahuli ito at dakpin sa loob ng korte ng sa dinalupihan Bataan kamakalawa ng hapon. Nadakip si Hernando Mading Antonio sa kasong arson na matagal nang nakawarant. Maliban sa kasong arson, may warrant din umano ang suspect sa kaso namang murder. Hinuli si Mading Antonio sa loob mismo ng court habang dumadalo ito sa isa pang kasong malicious mischief at grave threat. Hindi alam ni Antonio na nandoon na sa loob ng korte ang mga pulis na dadakip sa kanya. Yan mga kaibigan, ang balitang Bataan naman. Yan At maliban doon sa balitang Bataan, kung mayroon pang mga nakakalap na balita ang ating mga correspondent, ay pwede pa kayong pumukol. At maya-maya naman pagdating ng eksaktong alas 9 ng umaga ay susunod na ang programa ni Errol Dacami. Show na masasaksihan na ninyo dito sa PV22 at inyo ring maririnig sa pamamagitan ng radio AM radio na DWGO. Yan po mga kaibigan. Samantalang atin pong tunghayan ang ating editorial. Mabilis na lumapit at papalapit ang tinatawag nilang Pasko sa mga big time na nagbibinta na ngayon ng kuryente. Ay, ito po dahil ito po ay binigyan ng tax exemption ng ating Pangulong Noynoy Aquino. Marami na ang naghahanda para dito. Pero malaking sektor pa rin ang nagtatanong kung magkaroon ba sila ng masayang Pasko nitong darating na sinasabing araw ng Pasko. Sa pinakahuling balita, mas pinaburan ng Malacanang ang independent power producer sa pagkakaloob dito ng tax exemption. Bakit kinakailangang paligtasin pa sa buwis ang mga IPP? Gayong nagkakamal naman ito ng mga malalaking kita mula sa paglubo ng singil sa pagsusupply ng elektrisidad. Mas dapat unahin ni Pangulong Noynoy Aquino kung paano mabigyan ng dagdag na kita at biyaya ang mga obrero. Ito yung mga manggagawa. Imbis ang mga may-ari ng mga dambuhalang korporasyon. Malamang na mapagtibay ang naturang patakaran. Isa ring malaking isyu ito
ang inaasahang pagkakaloob kay Pinoy ng kinatatakutang emergency power. Yan po mga kaibigan, yung mga isa sa mga talagang pinangangambahan. Walang duda mga kababayan na pagtibayin ito ng mambabatas dahil kailangan din daw kasi nila ang envelope na naglalaman ng pamasko. Yan po mga magpakatotoo na lamang sana sila. Kung talagang napakahirap ata. Adios, sige. Okay. Yan po mga kaibigan. At isa pang ating tutunghayan na editorial. Marami ang natutuwa sa pagbubukas nga nitong China bilang isang idea na ipapatupad na rin ang free trade sa bansang Asia. Maraming natutuwa mga kaibigan. Pero ibig sabihin ba nito na hindi lamang ang Asian ang nagpapairal sa tinatawag na integration, kundi maging ang buong Asia Pacific nagiging kapansin-pansin po na umaaktong leader ang China sa halip na ang Amerika ang aakto nito. Itong pag-aksyon ngayon ng China ay tiyak na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan itong Amerika at ang Europa. Gaganap sa mahalagang papel ang China, pagpapasigla umano sa ekonomiya sa Asia Pacific. Tanging nakabloke ang Asia Pacific ang umano'y makakaligtas sa matinding krisis. Totoo kaya ito? Iisa ang dahilan nito. Nakabulto sa Pacific, Asia, ang bilyong populasyon na siyang aaktong consumer sa mga produkto ng China. Ang malayang kalakalan ngayon sa Asia Pacific ay sapat nang maisalba umano ang buong daigdig sa pagkabangkarote nito. Ngayon, ang katanungan natin mga kaibigan, dahil ba sa pag-akto ng China, wala na ba tayong balak na agawin o kunin ang ating nasasakupang isla? Huwag sanang tanawin na utang na loob ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno, ng opisyal ng pamahalaan na nakaupo sa ngayon. Huwag ninyong kalimutan na tila'y sinatsapan tayo ng kaunti para lamang lagyan ng band-aid ang sinapsap 1 kilo, pero ang binan-aid ay 1 piraso. Sana naman ay magising kayo. Dapat isaalang-alang ninyo ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Babalik po ako mamaya mga kaibigan pagkalipas ng programang Erol. Susunod na po mga kaibigan ang programang Erol. Ako po si Tommy Abili ay pansamantalang magpapaalam sa inyo at babalik po ako mamayang alas 10 hanggang alas 11. Susunod na po ang programang Erol Dakami Show.